Gusto mo bang matutong mag-invest? Ang pag-i-invest ang pinaka-epektibong pamamaraan para magpa-unlad at magpayaman. Pero bago tayo mag-invest, ang unang tanong ko sa inyo, alam mo na ba yung 10 common investment mistakes? Kung gusto niyo malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Usapang investment po tayo sa araw na ito. Gusto kong malaman kung talagang marunong ka na ba mag-invest and are you guilty of making 10 common investment mistakes? So, kumuha kayo ng papel, ballpen, gagawa tayo ng checklist. And gusto ko sana sa episode natin na ito maiwasan niyo yung mga pagkakamali because I do believe prevention is better than cure. Do you agree? If you agree, type agree in the comment section. Number 1 investment mistake is the lack of diversification. Ang ibig sabihin po ng diversification is never put your eggs in one basket. Kung lahat ng mga, kunyari, inegosyo mo, iisa lang siya. Okay? What if, wag naman po sana, humina ang negosyo. Like for example, yung nangyari noong 2020, tourism lang. Tourism lang yung business mo. Paano na yun? Diba? Wala kang ibang source of income. Ganon din po sa investment. Di ba? Paano na kung nilagay mo sa isang stocks, tapos yung stocks na yan bumagsak, ubos yan talaga. Wala kang fallback. Kaya ayaw natin mangyari as much possible, we want to minimize our risk, kaya dapat natin i-diversify. That's number 1. Guilty ka ba? Kung guilty ka, nako, yan ang unang mistake. Second, mistake when it comes to investment, you are trying to time the market. Market timing. Alam mo, hintayin ko pag mataas na, tsaka ko bibenta. Pag alam kong pabaksak na, nako, kung alam mo lang, kung alam ko lang, kung alam, nako, di mayaman na tayong lahat. Alam mo, wala po nakakapag-predict po talaga ng timing, ng trends. Alam mo, reality. Like for example, itong latest na itong nangyayari na ito. Recorded November 15, 2023. Nagkaroon ng bear market po yung sa tinatawag nating cryptocurrency. Bumagsak po ang Bitcoin up to less than 20,000 pesos. Up to less than 20,000 pesos around 2 years ago or 1 year and a half. Nagkaroon ng bear market. Ang pagkatagal-tagal, sideways lang po ang Bitcoin. Kaya ang dami pong natatakot. Ngayon, bigla na lang. Nag 30 plus thousand per per Bitcoin. Grabe. Yun nga, if you're trying to time the market, nobody expect. Kaya nga, if you want to invest talaga, wala pa rin tatalo. If you do what we call as cost averaging in investment. Ano po yung cost averaging in investment? Nako, ang ibig sabihin niyan, consistent ka na mag-i-invest. Buwan-buwan, nag-i-invest ka, you will catch the high, you will catch the low of the market. Ibang usapan na yan para hindi tayo tumagal. Number 3, guilty ka ba na itong maling investment decision mo? Emotional decision making. Alam mo, pag sa investment, if you allow emotions to make the decision for you, 99% lugi ka. Pagka, ang problema kasi sa emotion, tricky siya. Tricky siya in the sense, pag tumataas ang stock, or let's say, ang investment mo, may tendency sabihin mo, hihintayin ko pa siya na tumaas. Tataas pa yan. At pag bumabagsak na, di ba? Dahil sa sobrang takot mo, baka mawala na yung value ng investment mo. Ibebenta mo agad siya. Sino po sa inyo guilty po dyan? Oo. Nung binenta mo, nung bumagsak, tapos bigla nakaba, ay, sayang. Nung mataas na, hindi mo binenta, tapos bigla mo, ay, sayang. Bakit? Yun no. Kasi investment, it's not about emotion. It's about a plan. It's about a decision. Kaya kalma lang. Pag bumagsak, huwag ibenta. Pag naglagay ka ng limit, sige, pag ako kumita ng 20%, pag tinama mo yung 20%, ibenta mo na. Number 4, ay sana naman natututo kayo. Number 4, reason kung bakit nagkakamali tayo when it comes to investment, baka guilty ka. Which, at times, yun nga, dahil emotional investor ka, not researching. You do your own research. Alam mo, eto lang kung makikinig ka lang sa mga kwento-kwento, sa istorya, sa trending, naku, maniwala ka, maluloko ka talaga. Even me, ako mismo, nagkakamali ako minsan. Kaya nga, do your own research. Ito lang po ang tip ko po sa inyo. Bago kayo mag-invest, lalo na mga kababayan ng ating OFW, this is the rule of thumb which I've learned. If there's a tinge of doubt, kahit 1% lang na may duda, huwag mong pasukan. Pakinggan mo ulit 1% lang na duda, huwag mong pasukan. Kasi yung parang gabi-gabi nag-iisip ka, paano na kung malugi ako? Paano kung mawala na investment ko dyan? Is it worth to change your peace of mind? Because, hindi mo alam, hindi ka nag-research.
So yan Let's go to number 5 kung guilty ka. Ito. Kung bakit nalulugi? Because you are chasing quick, high-risk gains. Yan ang problema. Yung mabilisang kita. Yung mga biglang yaman. O, ayun po. Easy money. Ay nako. Pag ganun kang mag-isip when it comes to investing, pardon me for saying this, super candidate ka talaga na ma-scam. Walang quick money, walang easy money. Magtaka ka na lang na wala kang ginagawa. Hindi ka nagbebenta, kikita ka. Meron nga ako kakilalang ganun na hindi sila nagbebenta, biglang nagkakaroon sila ng benta. Nako, ingat-ingat kayo. Mag-i-invest ka lang ng pera, kikita ka na wala kang gagawin. Sa huli parati ang pagsisisi mga friendship. Kaya nga bago tayo magpatuloy, kamustahin muna natin si Rani Mansilao, si Rani Base 1634 at si Arjong TV 9118. Kamusta na? Number 6, mistake when it comes to investing o kung guilty ka, lack of clear strategy. O wala kang plano, di ba? Wala kang short term, medium term, long term plan. Ang gusto mo lang profit, 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 profit. Alam mo, always remember, there are 2 types of investor. Yung tinatawag na trader or number 2, long-term investor. Ask yourself, are you a trader? When you say trader, araw-araw nagbebenta ka or are you a long-term investor? Kaya kung trader ka, araw-araw mababatay ang market. Pag long-term ka, dapat isipin mo pang matagalan. 5 years, 10 years, 20 years from now. Number 7 mistake kung bakit nalulugi sa investment, chasing the latest trends. Ayan na. Hinahanap mo yung ano yung pinakabago na, aside from Bitcoin, ano yung pinakabago na ay nako, kung hahabulin mo na yung pinakabago, chances are, malulugi ka imbis na kumita because new things are always risky. Kaya nga of all the cryptocurrency na pinaka-best talaga, well, it's still Bitcoin kasi siya yung OG, siya yung matagal, siya yung pinagkakatiwalaan ng malaki. Kaya nga yung mga professional investor, kahit na mga long-term investor, kahit na bumagsak ang Bitcoin, wala silang pake. Alam nila, everything that goes down will also go up. Number 8, mistake kung bakit nalulugi ang investment because you're ignoring your risk tolerance. Isa pa to. Nakakaligtaan to, yung risk appetite mo, tanungin mo yung sarili mo, are you a conservative, moderate, or an aggressive investor? Pag conservative ka, mababa, moderate, gitna, aggressive, mataas. Kadalasan, yun nga, conservative ka, pero nag-i-invest ka sa aggressive. Kaya kung tinamaan ka talaga, kawawa ka. Kaya ako, personally, again, I can only talk about myself. Only 1% of my investment, personal ko lang to, aggressive. Pero majority of my investment are more on the conservative. Kaya nga, iba-iba po tayo. Okay? Number 9. Uy, guys, na-appreciate nyo ba tong session? Pag na-appreciate nyo, pakitype appreciate. Number 9 mistake that you should avoid or probably you are guilty of doing, neglecting regular monitoring. Alam mo, kailangan talaga from time to time, hindi naman kailangan daily, week to week or month to month, i-check mo. Magkano na ba yung performance? Magkano na ba yung T-bills mo? Or let's say, UITF mo, yung mutual fund mo. Di ba? Alamin mo, check mo lang para malaman mo talaga kung ano nangyayari sa market. And then, alamin mo rin kung kailan ka magka-cut loss. Di ba? Kunyari, talaga sobrang baba na. Kailangan maglagay kayo ng level. Pag bumaba pa na ng ganito, bebenta ko na ililipat ko sa iba. Okay? Kailangan mo malaman yon. And last but not the least, number 10. Common mistake ng mga investor, not seeking professional advice. Dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila alam nila lahat. Nagiging self-reliant tayo kaya ang ending, we make bad financial decision. Kaya nga, ang laki nawawala po sa atin. Kaya nga mga friendship ito lang po sabihin ko po sa inyo. And I hope that this will stick with you. Check mo muna natin ulit from 1 to 10. From 1 to 10 kung saan po kayo guilty. Number 1, okay, lack of diversification. Number 2, tina-timing mo ang market. Number 3, you make emotional decision. Number 4, hindi ka nagre-research. Number 5, gusto mo mataas sa kita. Number 6, wala kang clear na strategy. Number 7, hinahabol mo yung latest trend. Number 8, you're ignoring your risk tolerance. Number 9, hindi ka nagmo-monitor regularly. And number 10, kulang ka sa paghanap ng mga professionals to really ask. Friendship, lalo na kababayan kong OFW from 1 to 10, check mo, nasa ang level ka na. Diba? Kung ibig sabihin, mataas ang mo na ito, huwag ka muna mag-invest. Diba? Pag-aralan mo muna mabuti because you know why? It took you a lot of years to earn the money. It took you a lot of years and discipline, sacrifice to save the money. But it only takes you one bad decision to lose everything. And ayaw na ayaw ko na talagang
maubusan ka ng pera, mawalan ka ng pera. And that is my goal, to protect you guys. That's the reason why I want to encourage you. If you really want to learn more on how to protect your hard-earned income, please subscribe to this channel. Mag-subscribe ka sa channel na ito, that's number 1. And number 2, always remember, I will not endorse any investment or any business that will put you into harm. Ito lang sabihin ko po sa inyo, I made an endorsement. Actually, may ginawa kong review that was, I think, sometime in March of 2023. And then, nung na-realize ko, nagkamali po ako ng review dahil sa community po natin, they raise up some points, good points. Immediately, anong ginawa ko po? Nag-issue po ako ng public notice that I'm stopping already any affiliation with this parang company na ginawan ko ng review. Bakit po? For me, a good name is more important than riches. Kaya nga mga friendship, I just want to encourage you to really protect your hard-earned money. Huwag niyong hahayaan na maloko po tayo. Kung nagustuhan niyo tong episode na ito at na-enlighten po kayo, I want you to type in your comment section and what you have learned and what you can also share with your own personal investment journey. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.